Hello and welcome to another vlog, and in this video pag-uusapan natin yung aking top 10 mistakes that you should avoid as a first timer in Taiwan. Actually, kahit hindi ka naman first time pupunta ng Taiwan, kung medyo matagal na yung huling punta mo, this could be a good refresher na din. And in fact, some of these tips na i-share ko sa inyo dito sa video na to, applicable din siya kahit hindi naman sa Taiwan yung punta ninyo. So, I think may makukuha din naman kayo from this video. By the way, if you're new here, hey, it's CNC na share travel tips para masulit mo yung bakasyon mo kasi deserve mo yan. By the way, story time lang. Alam nyo ba na yung very first international trip ko was actually in Taiwan, and I think swerte ko kasi yung mga kasama ko that time, mga matravel naman sila. Ako hindi pa nagta-travel that time, so wala talaga akong alam. Buti na lang, tong mga kasama ko, tong mga blockmates ko, yung mga friends ko, kahit papano nakapag-travel na sila abroad a few times and medyo alam na nila what to do. So I think medyo na spoon feed na ako ng information that time na hindi na ako masyado nag-isip kasi all the info binigay na sa akin and medyo susundin ko na lang. So ang gusto ko sana for this video is, what if wala ka ng ganong source of information, wala kang magsasabi sa'yo na what to do, what not to do. So yun yung goal natin for this video, and I hope may madampot kayo na something para medyo mas confident kayo pag pumunta kayo dun sa pupuntahan nyo, for example nga yung Taiwan. Mistake number 1 is not researching the weather in advance. So ang tip ko dito is dapat alam nyo yung weather ng country na pupuntahan nyo bago pa kayo mag-book ng flights or anything actually. So for Taiwan specifically, napapansin ko dito sa group natin sa Taiwan DIY Travel for Pinoys, may mga nagtatanong ano daw yung weather on a certain month. Tapos pag tinanong mo na kung nakabook na daw. So nauuna yung booking bago yung research kung ano yung weather. So I know this is also driven by kailan nagsisale, ano yung season ng sale, etc. But it's always best to know kasi ano muna yung season ng pupuntahan ninyo. So for Taiwan, for example, majority nagbo-book ng June, July kasi yan talaga yung sale period ng mga airline. Pero actually, for me, personally at least, it's the worst time to go. Kasi June, July is summer season, and honestly, sobrang init ng June and July. At the same time, isa to sa mga pinakamaulan na months. So isipin nyo, sobrang humid ng pakiramdam, sobrang init sa pakiramdam. Honestly, yung very first Taiwan trip ko, we went I think June or towards July. So that season talaga. So na-experience namin yung extreme na init, na hindi ganun ka ulan, pero yung init talaga, for me, medyo sobrang intense for my liking. So specific to Taiwan, if you wanna know more about the weather, gumawa ako ng cheat sheet para dun sa monthly weather estimates. So guys, estimates lang to, hindi ito official forecast na alam mo yon, medyo nagmo-move ang forecast talaga. So ang tip ko always is to check muna ano yung estimate. So kunyari pupunta ka ng January, so alam mo na pag January malamig more or less, winter yan, winter time. Tapos I suggest a week before your flight, check pa rin yung weather app. Kahit yung weather app lang na gamit nyo sa phones ninyo, because mas accurate na yun kahit papano. Weather in Taiwan is very moody. Very nagfa-fluctuate. Minsan mainit, biglang malamig, biglang uulan, biglang aaraw. So sobrang iba-iba. So the best way talaga is at least a week before your flight, i-check nyo dun sa mga weather apps yung forecast for the following week. In fact, I do the extreme. Naka-ready ako for say a winter trip, pero even days, 2 days, even a day before my flight, chine-check ko ano yung forecast para dun sa travel period ko. Para lang medyo ma-adjust ko yung wardrobe na hindi ako mag-overpack ng sobrang panglamig. For example, init naman pala. So, yun lang. Yun yung first mistake. Kasi for me, parang waste of time and energy din if alam mo yun, magpapack ka na hindi naman naaayon dun sa actual weather ng punta mo. It's also important to know the weather, lalo na pag may kasama kayong kids, may kasama kayong seniors, yung medyo mas may special needs when it comes to transportation, etc. And not to mention activities also na ipaplan ninyo. Kasi during summer, for example, I would say yes, you would want mga outdoor activity, outdoor experiences, pero pwedeng hindi mo siya full day, pwedeng half day lang siya, tapos sa hapon, something indoor naman para mas presko. So, you can adjust your itinerary kasi based on the weather, kaya it's very important to know anong season ka pupunta ng Taiwan. Mistake number 2 ay yung pagkuha always ng red-eye flights. So, I know naman usually kapag mga red-eye flight, dito yung mga mas affordable option or minsan mga sale na option. But if you can, kung kakayanin naman ng budget, kaya naman i-adjust, I suggest huwag kayo kukuha ng red-eye flight because of the following reasons. Number 1, kapag red-eye flight, usually transportation is limited. So for example, dumating ka ng Taoyuan Airport ng 2 a.m., which I think is very common.
wala ka na masyadong option sa transportation. Sarado ang airport MRT, sarado rin yung regular na MRT. So in this case, ang choice mo na lang sumakay ng bus. So merong bus na 24/7, it's called bus 1819. It's a Kuokang bus, I think yung pangalan. Tapos you can ride that pero hanggang Taipei Main Station lang. So from Taipei Main Station, you have to move to say, kunyari sa hotel mo, kunyari nasa Ximending ang hotel mo. So either lalakarin mo siya, which is medyo malayong lakad kapag marami kang dala, or mag-Uber ka na lang. Pero syempre, mapapagastos ka ng extra. Another option is mag-take ka ng private airport transfer. May mga pwede naman mabook sa Klook, for example, and applicable pala yung promo code natin dyan, up to 5% off if you're a new user. Pero syempre, nothing compares dun sa pagkamura and pagka-efficient kung hindi red eye yung flight ninyo. Ang airport MRT kasi opens at around 6 AM pa. So kung 2 AM ang dating, either hihintay nyo siya ng matagal or you will just do the transpo options na binanggit ko kanina. I think para sa mga bagets, kayang-kaya naman ang 2 AM flight. Pero yan, kung may kasama kayong senior, especially kung nagta-travel kayo as a family with kids, medyo big consideration din talaga yung pag-take ng red-eye flights. Unless you're willing to invest or you're willing to spend on mga private airport transfer para medyo mas relax na. Second na hassle is yung sa hotel. Kung 2 AM ang arrival mo, sabihin mong makakarating ka sa hotel mo ng 3 or 4 AM, most likely, ang check-in ng mga hotel standard is usually 3 or 4 PM pa. So, that means, ang choice mo ay mag-antay up until 3 or 4 PM for the actual check-in time. Or, yung isa mong option for convenience is to book the night before. For example, ang dating mo is February 15 ng 2 AM. Technically, pag ang binook mo is February 15 to 16, hindi ka pa pwede mag-check-in kasi 3 PM pa. So, in that case, ang pwede mong gawin, i-book mo na agad Feb 14 pa lang. So, ang i-book mo is 14, 15, 16. In that case, pag pumunta ka ng Feb 15, kahit madaling araw pa yan, and 24/7 naman yung front desk ng hotel na nabook mo, then pwede ka na mag-check-in. Technically, hindi ka early check-in, late check-in ka for the February 14 na original schedule. So while it is convenient, syempre, it's another extra spend. So imagine, nakatipid ka sa ticket ng flight mo, pero pagdating sa hotel, you have to book an extra night na technically half the time mo lang naman gagamitin kasi madaling araw ka na nga dadating. And speaking of hotels, guys, applicable pa rin yung ating promo code for Agoda na Hey ENC Hotel para sa up to 10% off na discount sa any Agoda hotel booking ninyo, and you can use that up to 5 times, guys. So make sure to save it sa wallet ninyo, pero every time gagamitin nyo, kailangan nyo siyang i-save. So ang tip lang, i-claim nyo muna siya bago kayo mag-book ng hotel. So just go to the Agoda home screen, tap deals, and type in Hey ENC Hotel to redeem the promo code. So these are some considerations when it comes to booking a red-eye flight. Third mistake is yung pagka-incomplete ng mga requirements. So I think this is pretty common pa din na nakikita ko sa immigration ng Pilipinas and even in Taiwan among Filipinos. So gumawa na ako ng video before para sa mga first timers in Taiwan. Check nyo na lang din yung video na yon para sa mas in-depth na discussion, ano yung mga requirements and mga kailangan nyo i-prepare para sa Taiwan trip ninyo. Pero I think ang pinaka-common na napapansin ko is yung hindi sila ready sa e-travel at saka Taiwan online arrival card. So ulitin ko, ang e-travel requirement yan para sa Philippine immigration. Ginagawa siya pag aalis at babalik ng Pilipinas. So, Philippine immigration ang gagamit. Yung second is yung Taiwan online arrival card. Ang Taiwan arrival card na yan ay ginagamit naman ng Taiwan immigration. Ginagawa siya once lang. Yan ay kung papasok ka na ng Taiwan. So, sa arrival date na lang. So, ang mistake is hindi kayo ready dun sa any of the two. Kasi honestly, kung wala kayong Taiwan arrival card, hindi yan hinihingi physically habang nakapila ka pero nasa system na yan, nasa record. Kung wala kang record, masasayang yung pila mo. And let's admit it, hindi laging mabilis ang pila sa immigration. So may napansin ako na even in Taiwan, may mga Pilipino na pinapapunta sa side to fill out the arrival card kasi hindi sila nakapasok doon sa system. Meaning, hindi sila nag-submit in advance. Ang Taiwan arrival card, pwede niyong gawin within 3 days of your arrival sa Taiwan. So if dadating ka sa Taiwan ng February 15, pwede mo na siyang gawin ng February 15, 14, and 13. Any of these dates pwede. Anything earlier, hindi pa pwede. So kung tatanungin nyo, pwede ba siya gawin on the spot habang nasa Taiwan? Pwede naman. Meron naman ding wifi sa airport. Pero
For me, avoid nyo na yung hassle na yon para pagbaba nyo ng eroplano, just go through the quarantine and diretso na kayo sa immigration, hindi sayang yung oras. Mistake number 4 yung pagmamoney exchange. I know ito yung common practice talaga ever since naman, which is magdala ka ng peso or magdala ka ng dollar, dalhin mo sa airport tapos magpapalit ka ng new Taiwan dollar or whatever currency actually ng pupuntahan mong bansa. So, ang best practice ngayon actually is to just withdraw direct from an ATM. So, diretso ka na sa ATM, use your debit card na Visa, Mastercard, ganyan, or even the likes of GCash, Maya, GoTime, or even Maribank, pwede. So basically, kapag meron ka nitong mga cards naman na to, you can just withdraw directly from an ATM kahit doon na mismo sa Taiwan Airport. So kapag meron ka nitong mga cards na to, basically, pwede ka na mag-withdraw ng NTD na cash direct from any ATM, pwedeng sa airport or pwedeng sa city na. Kung gusto niyo ng in-depth discussion ng mga tipid tips actually pagdating sa cash withdrawals and anything na gagastusin ninyo sa Taiwan, check out my past video kasi pinag-usapan ko na yan in detail. Pero in summary, mas mapapamahal ka sa money exchange versus mag-withdraw ka na lang direct from an ATM. Usually, pag nag-withdraw ka direct from an ATM, more or less, makukuha mo kung ano yung published rate. Kung ano yung nakita mong exchange rate sa Google, very close usually ang makukuha mo. I've tried and tested it and I normally use my GCash Visa card or my GoTime Visa card para mag-withdraw ng cash sa Taiwan. Mistake number 5 ay yung hindi paggamit ng mga navigation apps. I know maraming app options out there pero personally sa Taiwan, ang ginagamit ko na lang is Google Maps. Kasi sa Google Maps, pwede nang ituro sa inyo ano yung best route. Pwedeng lalakarin, pwedeng sa train, pwedeng bus. Actually, kahit anong transportation, even taxi na route, pwedeng ituro ng Google Maps. So, do not miss out in using or downloading Google Maps sa Taiwan. So, make sure meron kayo niyan. Kasi, napapansin ko, maraming nagtatanong, paano po pumunta from Ximending to Maokong Gondola? Or paano pumunta from Ximending going to Taipei Zoo, ganyan. So actually, lahat ng yun, kayang sagutin ng Google Maps. Kasi sa Google Maps, you just have to pin saan ka galing at saan ka pupunta and you will already see the route options. Ang advantage din nito is, kung naligaw ka, kahit nasaan ka man, you can just pin your current location and saan ka pupunta and ituturo na ng Google Maps yung perfect na route para sa'yo. Kapag nag-rely ka kasi on mga nakasave na map na static, then you have to navigate on your own more or less. Kailangan mo alamin, nasan ba ako ngayon? Or saan ba ako pupunta versus sa Google Maps na everything can be done automatically na. And of course, dahil sinasabi kong gumamit ng Google Maps, hindi pwedeng mawalan ka ng internet. So for Taiwan, marami ka namang internet options. I think pinaka-common recently pa din yung pocket wifi. Pero hindi lang po pocket wifi ang options niyo pagdating sa internet sa Taiwan. Number 1, sige, pag-usapan natin. Number 1 is pocket wifi. Ang pocket wifi, ang advantage niyan is usually ang isang device pwedeng i-share yan ng up to 5 people or 5 devices. So, shareable siya kung sa shareable. Sa price, hindi rin siya ganun kamahal. Pero ang downside for me ng pocket wifi, technically, kailangan mo siya i-claim dun sa airport. At the same time, after mo gamitin pag pauwi ka na, kailangan mo rin siyang ibalik kung saan mo siya pinick up. May mga times din na yung pocket wifi, hindi ko nila lahat, pero may mga times na may mga merchant na humihingi ng deposit either in cash or magla-lock ng value sa credit card mo. Mag-hold ng value sa credit card. At the same time, ang pocket wifi, since technically wifi device siya, kapag lumayo kayo from the main device, kunyari yung kaibigan nyo, hawak niya yung pocket wifi, tapos nag-CR siya, naiwan kayong lahat sa mall, madi-disconnect na kayo. Kasi when you're too far from the router, from the pocket wifi itself, then madi-disconnect na kayo dun sa signal, therefore mawawalan kayo ng internet. So may chance na, alam mo yun, pag nagkakaligawan na, medyo mahirap mag-navigate kasi wala kang internet. Hindi naman tayo sure kung lahat ng mall merong free wifi. Yung second choice mo naman sa internet would be physical SIM card. So yung physical SIM card naman, ganun din, kailangan mo i-claim sa airport. Pwede mo yan gamitin on your own, para sa'yo lang, para sa phone mo. Pero usually, pwede rin yan ipang hotspot if you really want to share or need to share to a friend or family member. Just make sure na yung phone mo open line or hindi mo siya nakuha under a postpaid plan na naka-lock in sa the likes of Smart Globe, etc. because the SIM card may not work with your phone.
So in that case, ang choice mo talaga is mag-pocket wifi. Next, which is my favorite, is yung eSIM. Actually, eSIM for me yung pinaka-convenient and isa sa mga pinakamurang option. Kapag eSIM kasi, wala kang kailangan i-claim physically sa airport. Dahil eSIM siya or electronic SIM siya. Pagka-purchase mo from Klook, for example, all you have to do is tap activate, tapos magre-register niyan sa system, magpi-pre-activate. Pag land mo ng Taiwan, as soon as i-turn on mo yung data ng SIM na yon at i-turn off mo ang airplane mode, connected ka agad sa internet sa Taiwan. So actually, best to kung hindi maiwasan, red eye flight talaga ang nakuha mo kasi wala ka nang i-claim physically doon sa mga kiosk sa airport. Kahit sarado sila, okay lang kasi may internet ka. Just a watch out though, some phones na nakuha from a postpaid line, again, na naka-lock in sa Smart Globe, etc., may not work with the eSIM. So I think it's best to double check first bago kayo mag-purchase ng eSIM. Lahat pala ng options na to na pocket wifi, SIM card, and eSIM, ilalagay ko yung mga booking link dito sa description. Ito yung mga personally na try ko na before. And yes, applicable yung promo code natin sa Klook na up to 5% off. Just use the code HeyENCKlook para dun sa mga bookings ninyo. And hindi lang yan sa activities. For existing users, pwede nyo yan gamitin. Up to 3% off naman para sa mga hotels. By the way, kung ayaw nyo yung first 3 options, you will always have the option naman to do data roaming. So, i-enroll nyo na lang yan sa network nyo, sa Globe, sa Smart, sa GoMo, etc. And kayo nang bahala mamili kung anong package yung applicable para dun sa country of destination. Mistake number 7 ay yung hindi paggamit ng mga transportation cards sa Taiwan. Yes, pwede naman kayong bumili ng mga single journey tickets or yung mga tokens na paisa-isa. Pero for me talaga, pinaka-convenient if meron na kayong transpo card, especially if plano nyo namang bumalik next time. So of course, ang pinaka-universally used naman and accepted sa Taiwan still ay yung Easy Card. So ang Easy Card, kung di nyo pa alam, isa siyang reloadable na transpo card. Basically, niloloadan, tapos every time you use it sa train, sa bus, etc., nababawasan lang yung load niya. So, reloadable siya sa mga train station, even sa mga 7-Eleven. Ang Easy Card, by the way, pwede rin ipang bayad. So, kung may laman pa to, pwede nyo siyang gamitin sa mga convenience stores and even sa mga restaurants minsan. While very convenient ang Easy Card, meron din namang mga unli transportation passes like the Taipei Fun Pass. So, kung first time mo sa Taiwan, actually, isa to sa mga pwede mong i-check kung applicable dun sa itinerary mo. Kasi sa Taipei Fun Pass, you will get unlimited rides sa Taipei MRT, Taipei City buses, yung mga 3-digit buses. At the same time, meron na ring entrance fees na kasama dito para sa mga famous attractions. Actually, kasama dito yung Taipei 101. So, kung plano mo rin pumunta sa Taipei 101 Observatory, kung meron ka nito for that specific date, then pwedeng ito na lang yung gagamitin mo to redeem your entrance ticket. And hindi lang Taipei 101, marami pang iba. You can check na lang the link na ilalagay ko sa description para dun sa mga details. By the way, the Taipei Fun Pass is bookable din sa Klook. You can claim this sa airport and available siya sa 1, 2, or 3 days na options. Mistake number 8 for me ay yung pagkuha ng tour for the whole duration of your trip. Honestly, ang Taiwan madaling ikutin, especially kung magsistay ka lang sa Taipei na area or sa city. Madaling i-navigate ang transportation, madaling puntahan yung mga bagay-bagay dito sa Taiwan. Kaya for me, perfect to do a DIY trip for your whole Taiwan trip. Pero for days or for areas na malalayo, you have the option always to book day tours. For example, 5 days ka sa Taiwan, pero gusto mo pumunta ng Yelyu Geopark, Shifen Old Street, Jofen Old Street, ayaw mo siya i-commute kasi medyo malayo naman talaga yon. Then you have the choice to actually just get a day tour for that specific day. Sa day tours kasi ang maganda merong pick-up point, kunyari sa Taipei Main Station, pipick upin nila kayo, sakay kayo ng bus, ikot-ikot kayo sa mga tourist attractions, then ibabalik nila kung saan nila kayo pinick up. So technically, covered na kayo for the day. Ang gagastosin nyo na lang is kung may extra na entrance fees, activities, and yung mga pagkain ninyo during the tour. Ilalagay ko sa description yung mga recommended tours ko, but of course, kung first time mo, I think you should not miss out on the Taipei North Coast na tour, and pwede nyo rin na-explore yung Taichung na day tour. Or kung gusto mong medyo malayo-layo, meron ding mga options for Alishan Day Tour. Medyo malayo lang to. Pero lahat ng yan lalagay ko na lang sa description in order of priority para hindi na kayo mahirapan mag-decide. Mistake number 9 ay yung puro fast food ang kinakainan. So typically kasi 'di ba sa Pilipinas, kapag sinabing fast food, ito yung mabilis. Pero at the same time, usually ito yung mura. Pero honestly, when you go to Taiwan, maraming cheaper food options versus yung mga kilala natin na fast food.
Kung kumain ka sa McDonald's or even KFC sa Taiwan, mas mura pa din kumain sa mga restaurants na dyan sa tabi-tabi, yung mga local restaurants. Kain ka ng braised pork rice for example, as low as 100 pesos, kaya mo kumain. Pero if you go to a fast food, 200, 300 plus din yung gagastusin mo. While yes, may mga local fast food naman na restaurants din sa Taiwan, I still highly recommend na itatry mo muna yung mga local restos, yung tipong yung may-ari mismo yung nagluluto. I think yun talaga yung mga restaurants na nasasarapan talaga ako. And really, value for money talaga siya. Kung may plan kayo mag-try ng mga restaurants, comment nyo din dito ano yung mga gusto nyong type of restaurants na malaman para magawa natin ng video in the future. And of course, dahil nasa Taiwan kayo, don't miss out on eating sa mga night market. So usually, night markets open at around 5 p.m. So typically ako, if I have the chance at nasa Taiwan ako, night market talaga ang dinner ko. So mag-ikot ako doon. I don't eat one big meal pag night market. Instead, iikot ka talaga and eat small meals. Kasi maliliit na meals yan. Like, kain ka ng sausage dito, kain ka ng pepper bun sa kabila, kain ka ng dumplings, ganyan. So medyo paunti-unti. And mas maganda kasi you get to try the local flavors talaga versus sticking sa fast food lang. Don't get me wrong, walang mali sa pagkain sa fast food. It's just that marami talagang good options ng pagkain sa Taiwan. And just like Japan, ang 7-Eleven pala ng Taiwan, masasarap din ang pagkain. So I think it's worth checking out din yung 7-Eleven just in case kailangan nyo ng quick meals. And last mistake is not exploring enough. So I know maraming tourist attractions tayo na pinupuntahan, pero minsan may mga hidden gems na hindi alam mostly ng mga turista. I think one good example is yung Chiang Kai-shek Memorial. Did you know na yung Chiang Kai-shek Memorial as we know it, yung ilalim ng mismong Chiang Kai-shek na hall, merong libreng museum that you can actually visit. So you just have to go there, tapos kukuha kayo ng free ticket, meron ding mga audio guide, I think free din naman yun. Tapos pwede na kayong pumasok. So I think it's worth checking kasi sayang din yung punta nyo dun sa attraction, at least, or dun sa destination, at least makakaikot pa kayo dun sa ilalim. Marami ring areas na pwedeng ikutan around Chiang Kai-shek. Dun sa mismong mga gilid-gilid niya, may mga playground din dun. So if you have kids, actually maganda din mag-explore. Chiang Kai-shek is just one example, but I think there are still lots of other places to visit in Taiwan beyond dun sa ating mga usual tourist attractions. Favorite ko usually yung mga creative park. So if you haven't been to these creative parks, it's best to check Songshan Cultural and Creative Park, that's one. And then Huashan 1914 Creative Park. So ito mga creative parks na to, free entry naman yan. Tapos maraming anik-anik na pwede mabili, mga souvenirs, and minsan may mga pagkain din. So I think worth checking out. Alam ko sabi ko 10 lang, pero may bonus ako na mistake, and that is not planning your trip properly. So, speaking of not planning your trip properly, alam ko hindi siya ganun kadali kasi yung magpagpaplano ng itinerary ng budget. So, meron naman tayong free travel budget and itinerary planner that you can actually download for free. Just head over to heyenc.com/Taiwan and makikita nyo na doon yung free travel planner natin. Ilalagay ko na lang din sa description yung direct link to download, but make sure to use that kasi nandyan na rin pati lahat ng links na pwede nyong i-book sa Klook, sa Agoda, even how to claim all the discount codes, nandyan na rin sa template na yan. So download nyo na and make sure to use it for your upcoming Taiwan trip. So that's it for now. I hope this has been helpful. Let me know also in the description pala kung anong types of videos or video topics yung mga gusto nyong pag-usapan para sa next week. So kung helpful pala tong video na to, don't forget to like and share this video, and please pa-subscribe na rin para sa road to 100k subscribers natin. O 95k na lang, konti na lang. Konti na lang bubunuin natin. Again, this is ENC and I hope this helps. More travel soon!